Sa taong 2074, natuklasan sa wakas ang paglalakbay sa oras. Gayunpaman, agad itong ginawang ilegal at tanging mga tao lamang sa black market ang gumagamit nito. Dahil sa makabagong sistema ng pagsubaybay, naging imposible na idispatcha ang mga katawan, kaya isang sindikato ng mga kriminal ang nagsimulang magpadala ng kanilang mga biktima sa taong 2044 upang patayin at idispatcha. Ang mga gumagawa ng pagpatay ay kilala bilang looper, at pagkatapos mamatay ang biktima, kailangang suriin ng looper ang katawan upang makuha ang kabayaran ng mga pilak. Kung nabubuhay pa rin ang isang looper hanggang 2074, ibabalik siya ng sindikato upang patayin ng kanilang nakababatang sarili. Ito ay kilala bilang pagsasara ng loop. Ang kabayaran para dito ay ginawang ginto upang markahan ang pagtatapos ng kontrata. Gayun din sa mundong ito, 10% ng populasyon ay may pagbabago sa DNA na nagbibigay sa kanila ng telekinesis, ngunit hindi sila masyadong makapangyarihan at nakakapagpalutang lamang ng maliliit na bagay. Sa 2044, naghihintay ang looper na si Joe sa isang bukid na malayo sa lungsod, binibilang ang mga minuto sa kanyang orasan. Biglang lumitaw ang isang tao mula sa hinaharap at agad siyang pinatay ni Joe. Pagkatapos ay kinuha niya ang pilak at dinala ang katawan sa abandonadong pabrika kung saan sinunog ang katawan. Pagkatapos, pumunta siya sa punong tanggapan ng looper at ginamit ang pilak upang magbayad para sa higit pang mga bala. Nakatira si Joe sa medyo hindi ligtas na lugar, ngunit minamaneho pa rin niya ang magarbong kotse nang walang takot. Sumakay siya at nadatnan niya ang katrabaho na si Seth na nagpapaputok ng sandata para takutin ang lalaking nakasira sa kanyang motor. Inalok siya ni Joe na sumakay at habang nasa biyahe, patuloy na ipinapakita ni Seth ang kanyang telekinesis gamit ang barya. Pumasok ang dalawa sa club at mayroon silang espesyal na pribilehiyo dahil sila ay mga looper. Binisita ni Joe ang minamahal niyang si Suzy, na kasalukuyang nagtatrabaho. Sa lihim na silid, nagtipon ng grupo ng mga looper na nakatingin sa kanilang katrabaho na kamakailan lang ay pinatay niya ang sariling bersyon mula sa hinaharap. Ang lalaki ay parang hindi nababahala at inihayag na dapat silang magdiwang. Ang mga looper ay nagpalipas ng gabi sa pagpaparty at paggamit ng ilegal na droga sa anyo ng mga pampatak ng mata. Habang nagmamaneho sa paligid ng bayan, halos masagasaan ni Joe ang isang bata, ngunit huminto siya sa tamang oras. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagtatrabaho si Joe gaya ng dati, pinapatay ang mga tao mula sa hinaharap at kinukuha ang kanyang pilak. Gayunpaman, may tensyon sa kanyang mga katrabaho dahil napakaraming loop ang isinara kamakailan. Isang gabi, nagising si Joe nang may kumakatok sa kanyang bintana. Binuksan niya ito at laking gulat niya nang makita si Seth na natataranta, pumasok ito sa loob at nagbunyag ng malaking balita. Nang dumating ang kanyang pinakabagong trabaho mula sa hinaharap, ang lalaki ay kumanta ng isang awit mula sa pagkabata ni Seth. Inalis ni Seth ang takip sa kanyang ulo at napagtantong siya ito mismo. Ipinaliwanag ng nakatatandang Seth na sa hinaharap, may bagong boss ng krimen na tinatawag na Rainmaker na nagsasara ng lahat ng mga loop. Kinalagan ni Seth ang mga kamay ng lalaki at ginamit ng mas matandang Seth ang pagkakataong tumakas habang ang nakababatang Seth ay tila na paralisa, hindi nagawang patayin ang sariling bersyon mula sa hinaharap. Labag sa mga panuntunan na hayaang makatakas ang nakaatas sa looper, kaya mananagot si Seth. Sa sandaling iyon, ang ilang armadong lalaki mula sa sindikato ay nagsimulang kumatok sa pinto kaya itinago ni Joe si Seth sa sikretong silid sa sahig na pinagtataguan niya ng mga pilak. Pagkatapos ay binuksan ni Joe ang pinto at pumasok ang grupo ng mga lalaki na pinamumunuan ni Kid Blue. Hinanap nila sa apartment si Seth at hindi siya nakita kaya dinala ni Kid Blue si Joe pabalik sa club. Habang naghihintay sila, nilalaro ni Kid Blue ang kanyang baril at dahil dito ay tinawag siya ni Joe na parang bata, dahilan kaya itinutok ni Kid Blue ang baril sa kanya. Biglang may bumukas na pinto at tinamaan nito ang ulo ni Kid Blue, dahilan kaya nakapagpaputok siya ng hindi sinasadya. Sumunod ay dinala si Joe upang makita si Ave, ang lalaki mula sa hinaharap na nagtayo ng sangay ng sindikato sa kasalukuyan. Nagbanta si Ave na kukumpiskahin ang kalahati ng pilak ni Joe kung hindi niya isusuko si Seth. Noong una, nag-aalangan si Joe, ngunit naalala niyang may pangarap siyang umalis sa impyernong bayan at sinabi kay Ave ang totoo. Habang kumikilos ang mga tauhan ni Ave para tapusin ang trabaho, patuloy na tumatakbo ang nakatatandang Seth at napansin ang mga peklat na lumilitaw sa kanyang braso na nagsabi sa kanya ng address na dapat puntahan sa loob ng 15 minuto. Nagsimula siyang umakyat sa bakod upang makatakas, ngunit sa sandaling iyon ay nawala ang kanyang ilong, ibig sabihin,
pinahihirapan ng mga tauhan ni Ave ang nakababatang sarili. Nakahanap ng kotse ang nakatatandang Seth at nagmaneho papunta sa ibinigay na address, ngunit pagkatapos ay nawala rin ang isang paa niya at bumangga ang kotse. Lumabas siya habang ang kanyang kabilang binti ay nawawala din at gumapang patungo sa pinto, ngunit tumambad sa harapan niya si Kid Blue at binaril siya. Sa likod ni Kid Blue, sa huli ay namatay ang nakababatang Seth dahil sa pagpapahirap. Samantala, binisita ni Joe si Suzy upang pag-aanin nito ang kanyang loob habang inaamin ang ginawa sa matalik na kaibigan, nakukonsensya sa ginawa. Inialok niya ang kalahati ng kanyang pilak kay Suzy, na tinanggihan ng huli dahil alam niyang ang pilak ng looper ay may kapalit. Maya-maya pag-uwi ni Joe, nakita niya ang dugo ni Seth. Kinabukasan ay pumunta siya sa bukid para sa susunod niyang trabaho at hindi makapaniwala dahil natagalan ang pagdating. Biglang lumitaw ang isang lalaki na walang takip o tali sa kamay. Napagtanto ni Joe na ito ang kanyang nakatatandang bersyon at natigilan siya na nagbigay ng oras sa nakatatandang Joe na tumalikod. Sa oras na bumaril ang nakababatang Joe, ang bala ay tumama sa mga bar na nasa likod ng lalaki na nagpapatunay na ito ay ginto. Habang kumakasan ng baril ang nakababatang Joe, binato siya ng ginto ng nakatatandang Joe at sinuntok siya dahilan kaya nawalan siya ng malay. Pagkalipas ng ilang oras, ang nakababatang Joe ay nagising na mag-isa at nakakita ng sulat sa kanyang bulsa na nagsasabing, "Sumakay ka ng tren palayo ng bayan at tumakas." Hindi ito pinansin ni Joe at bumalik sa lungsod, sinira ang cellphone habang papunta sa kanyang apartment kung saan natagpuan niyang nakabukas ang pinto at magulo ang buong paligid. Nagtago siya nang makarinig siya ng boses at napansin niyang ninanakaw ni Kid Blue ang lahat ng kanyang pilak. Naghintay si Joe ng tamang sandali at sinunggaban si Kid Blue para itulak siya sa silid sa baba na isinara ang takip. Nagpaputok si Kid Blue at dumating ang mas maraming mga tauhan ni Ave, kaya tumalon si Joe sa bintana at sinubukang bumaba sa fire escape. Sa kasamaang palad, nadulas siya at nahulog sa ibabaw ng isang kotse, nawala ng malay. Sa ibang timeline, pinatay ni Joe ang mas matandang bersyon. Sa pagtatapos ng kanyang kontrata, naglakbay siya sa buong mundo upang magpakasaya at nalulung sa droga. Sa kalaunan, naubusan siya ng pera at kinailangang magsimulang magtrabaho bilang isang hitman upang matustusan ang pangangailangan. Sa pagdaan ng mga taon, tumanda siya at naging hinaharap na Joe. 23 taon pagkatapos niyang isara ang loop, nakilala niya ang magandang babae sa party na bumastos sa kanya. Gayunpaman, makalipas ang 2 taon ay masaya silang ikinasal. Dahil sa kanya, nagawa ni Joe na talikuran ang pagiging adik at hitman, ngayon ay tuluyan na siyang nagbago para sa ikabubuti. Pagkalipas ng 5 taon, ang mga krimen ng Rainmaker ay makikita sa lahat ng balita. Nagising si Joe isang umaga at tinitigan ang kakaibang numero na nakasulat sa kanyang kamay. Biglang pumasok ang grupo ng mga lalaki sa kanyang bahay. Sila ay mula sa sindikato na dumating upang hulihin si Joe dahil ngayon ay 2074, kaya dapat nilang isara ang loop. Agad na sumuko si Joe at dinala siya habang nasusunog ang bahay. Nang maglaon sa abandonadong gusali, hinintay ni Joe na palibutan siya ng mga lalaki at nagsimulang makipaglaban na pinatumba silang lahat sa loob lamang ng ilang minuto. Matapos matiyak na patumbahin ang natirang kalaban, tiningnan niya ng huling beses ang larawan ng asawa sa kanyang relo at pumasok sa time machine para ibalik ang sarili sa 2044. Lumitaw ang nakatatandang Joe sa kabilang timeline, itinumba ang kanyang nakababatang bersyon at kinuha ang baril bago tumakas. Pumunta siya sa tindahan para kumuha ng pagkain at gamot gamit ang kanyang baril bilang pagbabanta sa halip na magbayad. Pagkatapos ay nagsimula siyang magkaroon ng mga pangitain mula sa mga alaala ng nakababatang Joe, nakitang sinisira niya ang telepono. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pangitain na ito, sinimulan ng nakatatandang Joe na subaybayan ang nakababatang sarili na pabalik sa kanyang apartment. Alam ng nakatatandang Joe na nasa paligid ang mga tauhan ni Ave, kaya hinintay niyang tumingin sa ibang direksyon ang nasa kotse at binaril siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang baril ng lalaki at pumunta sa gusali ng apartment kung saan ang nakababatang Joe ay bumababa sa fire escape. Habang bumabagsak ang nakababatang sarili, binaril ng nakatatandang Joe ang lalaki sa apartment para patayin siya, pagkatapos ay kinuha niya ang nakababatang Joe. Mabilis na nakarating ang balita kay Ave na nag-alis kay Kid Blue sa kaso at gumawa ng plano kasama ang iba pang mga tauhan upang makuha ang parehong Joe. Ilang sandali pa, nagising ang nakababatang Joe na mag-isa sa istasyon ng tren, ngunit tumanggi pa rin siyang umalis.
Samantala, pumasok ang nakatatandang Joe sa library at hinanap ang mga numero sa database. Ang mga numerong iyon ay nagpapakita ng 3 posibleng bata na maaaring maging si Rainmaker, kaya nagprint siya ng mapa na naglalaman ng kanilang mga lokasyon. Sa kanyang paglabas, lumitaw ang ilang mga peklat sa kanyang braso na humihiling sa kanya na makipagkita sa kainan. Kinabukasan ay pumunta ang nakatatandang Joe sa kainan at nakita ang nakababatang sarili na may benda sa kanyang braso na nagpapatunay na ipinadala niya ang mensahe. Nag-order sila ng parehong ulam at ibinahagi ng nakatatandang Joe ang kwento kung paano siya iniligtas ng kanyang asawa mula sa pagiging adik na nanatili sa kanyang tabi sa pinakamahirap na sandali. Noong araw na dumating ang sindikato sa kanyang bahay, nakita siya ng mga lalaki sa bintana at pinatay siya. Sinubukan siyang abutin ng nakatatandang Joe, ngunit mabilis siyang pinatumba ng mga lalaki. Sumunod, sinimulan ng nakatatandang Joe na magkwento tungkol sa Rainmaker na nasa likod ng malawakang pagpatay at pagdispatsa sa mga tao sa hinaharap. Sa loob lamang ng 6 na buwan, nakuha niya ang kontrol sa 5 pangunahing sindikato, ngunit ayon sa usap-usapan ay nagtatrabaho siya ng mag-isa. Walang nakakaalam ng kanyang mukha o tunay na pagkatao. Isinasara ng Rainmaker ang lahat ng loop at bago mamatay, tinawag siya ng looper na kaibigan ni Joe upang bigyan siya ng mga kakaibang numero bilang isang palatandaan. Ipinakita ng nakatatandang Joe sa nakababatang sarili ang mapa na nagpapaliwanag na hinahanap niya ang Rainmaker upang patayin siya habang bata pa siya, umaasa na mababago niya ang kasaysayan at maililigtas ang kanyang asawa. Tumanggi ang nakababatang Joe na maging bahagi nito, kaya ipinangako niya sa nakatatanda na magpapakasal siya sa iba upang mapanatiling ligtas ang kanyang asawa. Tumanggi ang nakatatandang Joe na sumuko at nang abutin ng nakababatang Joe ang kanyang baril, sinipa siya ng nakatatandang Joe sa singit at hinampas siya sa leeg upang itumba siya. Sa sandaling iyon, lumabas ang mga tauhan ni Ave, kaya ginamit ng nakatatandang Joe ang kanyang sarili bilang kalasag at nagpaputok ng baril habang papasok ang kalaban. Naganap ang barilan at sinabihan ng nakatatandang Joe ang nakababatang sarili na tumakas at ibinaba siya. Habang nakadapa sa sahig, ang nakababatang Joe ay nagkaroon ng pagkakataon na punitin ang piraso ng mapa. Pagkatapos ay pinaputukan din ng nakababatang Joe ang nakatatandang sarili, kaya napilitan siyang tumalon sa bintana upang makatakas. Di nagtagal, dumating si Kid Blue kasama ang mas maraming lalaki at sinimulang habulin ang nakatatandang Joe sa bukid, ngunit napakabilis niya at agad na nakatakas. Pagkatapos ay binalingan ng grupo ang nakababatang Joe na nagmamadaling nagnakaw ng hoverbike at tumakas din patungo sa bukid. Tumalon siya mula sa bike pagkaraan ng ilang minuto kaya sinundan ng mga tauhan ni Ave ang walang laman na sasakyan, pagkatapos ay kinuha niya ang piraso ng mapa at nakakita ng markadong lugar. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Joe sa lokasyon sa mapa at nahanap niya si Sarah na nakatira kasama ang anak na si Sid sa bukid. Nang makita siya ni Sarah na pumupuslit, lumabas siya na may dalang baril at nagbanta na papatayin ng sinumang lalapit sa kanyang bahay, kaya nagpa siya si Joe na manatiling nakatago sa bukid sa ngayon. Nagmasid siya sa bahay ng maraming oras at hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng sakit dahil sa withdrawal syndrome. Samantala, pinagalitan ni Ave si Kid Blue dahil sa kanyang kabiguan, kinuha ang kanyang baril, at binali ang kanyang kamay gamit ang martilyo. Sa gabi, nakarinig si Sarah ng ingay sa labas at nakita niya ang misteryosong lalaki na paparating, kaya nagpaputok siya. Habang naglalakad siya paatras ay natumba siya, kaya lumabas si Joe sa pagtatago upang tumulong. Ang misteryosong lalaki ay palaboy lamang na tumakas nang makita ang sandata ni Joe. Pagkatapos ay sumuka si Joe at sa huli ay bumagsak, ngunit sinampal siya ni Sarah upang hindi siya mawalan ng malay. Lumabas din si Sid at ibinahagi ang kanyang tubig. Bumalik sa lungsod, hinahanap ng pulisya ang parehong Joe, kaya ang nakatatandang Joe ay kinailangang magtago sa imburnal. Nagsimula siyang makakita ng mga pangitain tungkol kay Sarah at sa pagsampal nito sa kanya, kaya itinoon niya ang isip sa larawan ng asawa para hindi siya makalimutan. Kinaumagahan, nagising si Joe na nakaposa sa kamalig. Lumapit si Sarah at ibinigay sa kanya ang susi habang nakatutok ang baril, hinihiling na umalis siya. Tumanggi si Joe at ipinakita sa kanya ang mapa na may mga numero na nag-iwan kay Sarah sa pagkabigla. Agad niya itong binaril sa balikat at humingi ng paliwanag na nagdulot din ng peklat sa nakatatandang Joe. Alam ni Sarah kung ano ang looper, kaya kinailangan lang ipaliwanag ni Joe sa kanya ang tungkol sa nakatatandang sarili na gustong patayin ang kanyang anak.
Bilang tugon, ipinaliwanag ni Sarah na ang mga numero ay ang kaarawan ni Sid at ang medical code ng ospital kung saan siya ipinanganak. Binanggit niya ang dalawa pang bata na ipinanganak sa ospital na iyon sa parehong araw, ibig sabihin, isa-isa silang hahantingin ng nakatatandang Joe. Samantala, nahanap ng nakatatandang Joe ang unang bata at pagkatapos ng ilang pag-aatubili, binaril niya ito. Pagkatapos ay nagmamadali siyang lumabas ng bahay at umiyak sa kanyang ginawa. Walang nagbago sa kanyang alaala, kaya ibig sabihin ay pinatay niya ang bata nang walang kabuluhan. Sa gabi, nahanap ng mga tauhan ni Ave si Joe at sinimulan siyang habulin sa paligid ng lungsod, kaya tumakbo siya sa eskinita upang bumangga ang truck. Sa madilim na gusali, gumamit si Kid Blue ng radyo upang tiktikan ang transmission ng pulis at nakuha din ang lokasyon ni Joe. Bumalik kay Sarah, pumayag siyang manatili ang nakababatang Joe para sa karagdagang proteksyon at ginamot niya ang sugat nito. Pagkatapos niyang matulog, ipinakita ni Sid kay Joe na ikinonekta niya ang dalawang maliliit na laruan na palaka para maalertuhan nina Joe at Sarah ang isa't isa sakaling magkaroon ng emergency. Nagulat si Joe nang ipaliwanag ni Sid na hindi niya tunay na ina si Sarah at naaalala niya ang kanyang ina na namatay noong sanggol pa siya. Nakaramdam ng pagkadismaya si Sid dahil wala siyang nagawa. Kinaumagahan, ibinigay ni Joe ang isa sa mga palaka kay Sarah at ibinahagi ang sinabi ni Sid. Ipinaliwanag ni Sarah na siya ang ina ni Sid ngunit hindi maganda ang takbo ng buhay niya noon, kaya iniwan niya si Sid sa bukid na ito sa pangangalaga ng kapatid niyang babae upang bigyan siya ng mas magandang buhay. Lumaki si Sid sa pag-aakalang ang tiyahin niya ang tunay niyang ina. Naisip ni Joe na dapat niyang kausapin si Sid tungkol dito ngunit sinabihan siya ni Sarah na umalis. Sa hapon, tinuruan ni Sarah si Sid ng matematika ngunit hindi nagtagal ay napuno siya at sinabing hindi niya ito ina at dapat niyang ihinto ang pagsisinungaling kung hindi ay mapapatay din siya. Pagkatapos ay itinulak niya si Sarah at habang tumitindi ang kanyang galit, nalaman natin na mayroon siyang isang uri ng napakalakas na telekinesis. Yumanig ang bahay habang sumisigaw si Sid at tumakbo si Sarah para magtago sa ligtas na lugar hanggang sa kumalma siya. Maya-maya ay pinuntahan siya ni Sarah at humingi ng tawad si Sid. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto, binuksan ito ni Sarah at nakita si Jessie, isa sa mga tauhan ni Ave na nagpapanggap na pulis na naghahanap ng mga kriminal. Walang pagpipilian si Sarah kundi papasukin siya para maiwasan ang paghihinala at nagtago si Joe sa likod ng sopa kung sakaling kailanganin siya. Nakita niya si Sid na bumababa, kaya sinubukan niyang sabihin sa kanya na bumalik sa pamamagitan ng pagsenyas sa kanya. Bumaba pa rin si Sid at nagmamadaling pumunta sa kusina, sinasadyang gumawa ng ingay. Nagmamadaling pumunta si Jessie sa kusina, ngunit lumabas si Sid sa kabilang pinto at nagtago sa aparador sa ilalim ng hagdan. Sinundan siya ni Joe at pagkalipas ng ilang minuto, nakarating ang dalawa sa labas, salamat sa lihim na lagusan sa aparador. Naghintay sila hanggang sa umalis si Jessie at muling nakasama si Sarah. Samantala, ang nakatatandang Joe ay pumunta sa ibang lokasyon sa mapa at nalungkot nang matuklasan na ang pangalawang bata ay anak ni Suzy. Naaalala pa rin niya ito at hindi niya magawang kumilos. Nanatili si Joe sa labas ng apartment saglit at nahuli siya ng security camera na naging dahilan upang makarating kay Kid Blue ang footage. Kalaunan ng gabing iyon, nalulungkot at natatakot si Sarah. Ginamit niya ang palaka para tawagin si Joe at pumunta ito sa kanyang silid kung saan sila ay naging intimate. Pagkatapos, ibinunyag ni Sarah na mayroon din siyang telekinesis sa pamamagitan ng pagpapalutang sa lighter. Umiyak siya habang inaamin na nakaramdam siya ng pagsisisi sa pag-iwan niya si Sid sa kanyang kapatid. Kinaumagahan, bumaba si Joe at natagpuan na hawak ni Jessie si Sarah na nakatutok ang baril. Sumuko si Joe para palayain ni Jessie si Sarah, ngunit nang aalis na sila, lumitaw si Sid sa hagdan at aksidenteng nahulog. Habang pinapalutang ng telekinesis ang lahat sa silid kasama ang baril ni Jessie, tumakbo si Sarah upang itulak si Joe palabas ng bahay. Lumapag si Sid sa sahig ng walang gasgas at galit na ginamit ang kapangyarihan para lumutang din si Jessie, sumisigaw hanggang sa sumabog ang buong silid. Napagtanto ni Joe na si Sid ang magiging rainmaker at ang kapangyarihang ito ang dahilan kung bakit magagawa niyang pabagsakin ang buong sindikato ng mag-isa. Galit na galit, itinulak niya si Sarah sa pagsisinungaling sa kanya ngunit tiniyak niya sa kanya na si Sid ay hindi masamang bata, nawawalan lang siya ng kontrol kapag natatakot siya. Ito ang ikinamatay ng kapatid ni Sarah sa pamamagitan ng hindi sinasadyang pagsabog. Hindi pinansin ang kanyang mga pakiusap, sinimulan ni Joe na hanapin si Sid at natagpuan siya sa bukid na puno ng dugo.
Nang makita ang natromang mukha nito, nagbago ang isip ni Joe at kinomfort siya sa halip na patayin siya. Pagkatapos ay sinabi ni Joe na tiyak na nasabi na ni Jessie sa iba ang tungkol sa kanya, kaya dapat maghanda si Sarah upang tumakas. Bumalik sa nakatatandang Joe, sa wakas ay nagpasya siya at pumasok sa apartment ni Suzy. Itinulak siya palayo upang hanapin ang bata. Gayunpaman, nang pumasok siya sa silid ng bata, pinatumba siya ni Kid Blue gamit ang taser. Dinala ni Kid Blue si Joe sa club, kung saan tinipon ni Ave ang mga tauhan para pumunta sa bukid. Nagsimulang makipagtalo si Kid Blue sa gwardya at ginamit ni Joe ang pagkakataong umatake. Sinipa niya ang gwardya at itinulak pabalik si Kid Blue, pinaputukan siya ng kanyang baril. Pagkatapos ay sinimulan niyang barilin ang lahat ng mga gwardya, ninakaw ang isa pang baril mula sa kabilang silid upang ibagsak silang lahat sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos ay dumaan siya sa nakatagong daanan at patuloy na pinapatay ang mga kriminal habang naglalakad siya sa club at naghagis ng bomba sa pangunahing lugar na sumira sa security system. Sa silid sa likod, natakot si Ave nang marinig si Joe sa pintuan. Ilang sandali pa ay nagising si Kid Blue at nakitang patay na ang lahat sa club, kabilang si Ave mismo. Gayunpaman, nakita rin niya sa mapa ang lokasyon ng sakahan. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang nakatatandang Joe sa bukid sakay ng kotse na puno ng mga gintong bar at itinapon ng isa sa nakababatang sarili na humihiling sa kanya na umalis. Tumanggi ang nakababatang Joe at nagpaputok, ngunit sa sandaling iyon ay binangga siya ni Kid Blue gamit ang hoverbike. Nagsimula silang magpaputok sa isa't isa at naubusan ng bala si Kid Blue, kaya hinintay siya ni Joe na makalapit at pinaputokan siya, na naging sanhi ng pag-crash ng bike. Matapos mawala ang usok, napagtanto ni Joe na wala na ang nakatatandang sarili. Malapit sa bahay, paalis na sina Sarah at Sid sakay ng truck, ngunit nakita nilang nakaharang sa kalsada ang nakatatandang Joe. Habang nagpapaputok siya, binilisan ni Sarah para subukang banggain siya. Nataranta si Sid at ginamit ang kapangyarihan na nagpalutang pataas at tumaob ang truck. Nakaligtas ang dalawa at nagsimulang tumakbo sa bukid habang hinahabol sila ni Joe na nagpatuloy sa pagbaril hanggang sa tumama ang bala sa pisngi ni Sid. Nagsimulang ilabas muli ng bata ang kanyang kapangyarihan na pinalutang sina Sarah at Joe at nagpadala ng shockwave na tumama sa nakababatang Joe habang siya ay lumalapit. Si Sarah na desperado ay nagsimulang makipag-usap ng taos-puso sa kanyang anak, sinabi sa kanya kung gaano niya ito kamahal. Hindi nagtagal ay huminahon si Sid at tumigil ang kanyang kapangyarihan. Tumakbo si Sarah upang muling makasama si Sid at kumilos bilang kalasag ng itaas ng nakatatandang Joe ang kanyang baril, handang bumaril. Pinanood ito ng nakababatang Joe at napagtanto niya ang isang bagay. Ang pagbaril ng nakatatandang Joe kay Sarah ang magdudulot ng trauma kay Sid kaya siya naging rainmaker. Upang tuluyang wakasan ang walang katapusang paghihiganti, nagpa siya ang nakababatang Joe na tapusin ang sarili na nagpawala sa nakatatandang Joe. Pagkatapos, ginamot ni Sarah ang pinsala ni Sid at pinahiga siya. Pagkatapos ay bumalik siya sa pinangyarihan ng insidente kung saan natagpuan niya ang lahat ng mga ginto. Kinuha niya ang relo ni Joe at nagpaalam. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.